Nagsimula sa barilan, nagkasigawan, at nagkatulakan. Sa loob ng halos isang buwan, patuloy na tumitindi ang sigalot sa Senado. Matapos mapatalsik sa liderato si Senator Vicente Soto III noong May 11 at ang bigong pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa, nagsunod-sunod na ang tensyon sa pagitan ng mga senador. Muling nagkasagutan ang mga senador sa gitna ng inihaing resolusyon ni Senador Rodante Marcoleta para pahintulutang makadalo ang mga miyembro sa sesyon sa pamamagitan ng video teleconferencing. Pinapayagan na rin yung mga alternative ways of voting. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ng tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanila yun? Nauwi sa walkout ng minority ang insidente. Nito lamang Lunes, ibinaba ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest kay Senador Vico Estrada na nahaharap sa panibagong kaso ng plunder dahil sa flood control anomaly. Umapela si Cayetano sa mga kasama sa minorya na ipaglaban ang independence ng Senado. At nang hindi siya sinang-ayunan ng mga nasa minorya, nag-boycott naman ng Cayetano-led bloc habang naghintay sa session hall ang mga nasa minorya. Nagpatuloy ang impasse hanggang noong Martes. Pero noong Miyerkules, biglang sumipot sa session hall si Senador Chis Escudero kaya't idineklara ang quorum. Agad ding idineklarang bakante ang lahat ng posisyon at inihalal na Senate President pro tempore si Senador Sherwin Gatchalian. At dahil kailangan ang 13 senador para maupo ang Senate President, acting SP lang si Gatchalian. Naninindigan si Cayetano na iligal ang nangyaring pagpapalit muli ng liderato. Ayon kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, si Pangulong Bongbong Marcos ang pinag-ugatan ng krisis ngayon sa Senado. You know, that started, kailangan kasi kunin mo yung ugat na, hindi bang kakagulo yan? Okay. Kung hindi sinimulan niya ni Presidente Marcos Jr., mag-umpisa yan sa kanya. Nung pinatupad niya ang papatupad ng isang mandamiento de arrest or warrant of arrest na nanggagaling sa isang dayuhang tribuna na walang jurisdiction dito. Plus, yung underlying objective to disqualify Inday Sara from running in the 2028, yan magkakarugtong lahat yan eh. Kaya tinuhog nila yung dalawa. Diyan nagsimula yan eh. Dahil kung hindi nila ginawa yan, hindi magkakaganyan yan. Maayos sana ang takbo ng bansa natin. Dahil sa magkakataliwas na pananaw ng dalawang panig sa legalidad ng pagpapalit ng liderato, may mga mungkahing dapat nang manghimasok ang Korte Suprema sa issue. At habang patuloy na naabala ang mga politiko sa init ng politika, patuloy namang napapabayaan ang para sa kapakanan ng mamamayan. Patuloy sa pagbagsak ang halaga ng piso, mabilis din ang pagtaas sa presyo ng bilihin at mataas pa rin ang bilang ng mga walang trabaho. Ang tanong, may nagmamanage pa ba para mapabuti ang Pilipinas? Ako po si Weng de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.